kanyang mukha ay nakakatakot. Malalaki ang kanyang mata at nanglilisik. Reynald niya Horror Story. Magandang araw po. Ako po si John, 25 years old. At nais ko pong ibahagi ang aking kwentong katatakutan. Ito ay patungkol sa isang nilalang na kung tawagin ay Batibat. Nagsimula ang lahat noong kami ay lumipat ng bahay. Dahil may nabili ang aking ina na bahay sa Parañaque. Ayon sa mga nakatira dun, ay pagbili na ang bahay dahil namatay na ang may-ari. At dahil nasa ibang bansa ang mga kamag-anakan nito, mas minabuti na lamang nila itong ibenta dahil yun daw ang utos ng may-ari. Ayon kay Ate Mercy, si Ate Mercy ang katiwala ng bahay noong hindi pa ito na ibebenta. Kapitbahay lang din namin siya, kaya nagkaroon kaagad kami ng kabahibs. Mabilis lumipas ang mga araw. Galing ako noon sa aking trabaho at pagod na pagod ako noon. Hindi na ako nakakain at dumiretso na ako sa kwarto. Humiga ako sa kama at agad akong nakatulog. Ilang saglit pa, dinalo ako ng hindi magandang panaginip kung saan ay lumalangoy daw ako, kung saan ay nasa dagat daw ako at may humihila daw sa aking paa at hindi ako makahinga. Kahit na anong gawin ko ay di ako makagalaw at tila ba nakagahapos ako. Ngunit pinilit ko pa rin at nang umikot ako, nahulog ako sa higaan at doon ko palang napagtanto na isa palang bangungot ang nangyayari. Agad akong pumunta sa kusina upang uminom ng tubig at dahil sa nangyari ay hindi na ako nakatulog. Kinaumagahan ay naikwento ko sa aking magulang ang nangyari. At gaya ng payo nila, iwasan ko daw matulog ng pagod. Mas mabuti daw kung magpahinga muna ako bago matulog. Dahil sa nangyari nung gabi, nawalan ako ng gana pumasok sa trabaho. Kaya nung araw na yun ay napagpasyahan ko na lang mag-leave upang makapagpahinga. Dahil na-stress din ako sa aking trabaho. Dahil sa tindi ng workload, mabilis lumipas ang maghapon at umabot na naman ang gabi. Gaya ng payo ng aking magulang ay sinunod ko. Nasa tamang kondisyon ang aking katawan at mga bandang 8:30 ay natulog na ako. Ngunit sa kwarto ko ay may nangyari na naman. Naramdaman ko na naman na may mabigat at maya pa ay nanaginip na naman ako ng hindi maganda. May isang babaeng mataba daw sa aking panaginip at ang itsura nito ay hindi maganda. Nagagalit daw ito sa akin at bigla akong sinakal. Habang hawak niya ang leg ko ay humihiyaw siya sa akin at hindi ako makahinga. Kasabay nito ay hindi rin ako makagalaw. Ginawa ko lang ang ginagawa ko kagabi at tulad na nangyari, nahulog na naman ako sa higaan at nagising. Lumipas ang mga araw at halos 4 na araw na akong walang maayos na tulog. Dahil sa tuwing matutulog ako, binabangungot ako lagi. Dahil sa pangyayari ay kumonsulta kami sa doktor. At gaya ng payo ng magulang ko, yun din ang naging payo ng doktor. Maaari daw na stress lamang ako kaya nangyayari ang mga bagay na yun. May ilang gamot siyang ibinigay na pampakalma at ang buong akala ko ay makakatulong iyon. Ngunit nung natulog ako ay same senaryo ang nangyari. Nakita ko na naman ang babaeng mataba na nakakatakot ang itsura. At sinakal niya na naman ako at pumalag ulit ako. At nagising na naman ako uli dahil sa pagkakahulog sa higaan. Dahil sa mga pangyayari ay napilitan ako magpunta sa albularyo. Sa aking paghahanap ay natagpuan ko ang albularyong napakahusay sa Bulacan. Ayon sa albularyo, isang batibat daw ang nanggagambala sa akin. Isa daw itong nilalang na kumakain ng panaginip at nambibiktima ng mga taong natutulog. Lalong-lalo na daw kung pagod ang isang tao. May paraan naman daw upang mapaalis ito sa isang pamamahay. Ngunit kinakailangan ng maraming tapang. Ibinigay sa akin ng matanda ang instruction at ang pangontra. May ibinigay siya sa aking langis na may kahalong tubig. Ilagay ko lang daw ito sa aking tabi at sa oras daw na dalawin ako ng batibat ay otomatiko daw ako magigising. At yun na daw ang senyales upang magawa ko ang second step. Bukod sa tubig na may langis ay may binigay pa siya. Isang papel na may nakasulat na Latin. Maiksi lamang ang mga salitang nakasulat doon at ang payo niya sa akin ay kabisaduhin ko daw ito. At ang inkantasyon ay babangkitin ko habang nakatingin sa batibat. Ang magiging labanan na lang daw doon ay ang aking tapang at ang tapang ng batibat. Dahil ang batibat daw ay kayang magbago ng anyo. At kapag natalo daw ang aking tapang ay yun na daw ang hudyat ng katapusan ko. Pagka uwi ko ay naghanda talaga ako. Nag-ipon ako ng maraming tapang bago ako matulog. Mga bandang 10:00 na ako ng gabi nakatulog. Lumipas ang ilang minuto at dinalaw na ako ng bangungot.
Naramdaman ko ang pagbigat ng aking katawan. Maya-maya pa ay nanaginip na ako ng hindi maganda. At ang babaeng mataba na naman ang nasa panaginip ko. Ngunit habang sinasakal niya ako sa panaginip, ako'y biglang nagising. Kaya pala hindi ako makagalaw dahil nakadagan sa akin ng batibat at nakasakal ito sa aking leeg. Halos magkalapit ang aming muka at ang kanyang muka ay nakakatakot. Malalaki ang kanyang mata at nanglilisik, matutulis ang ipin at mabalahibo. At siya ay isang mataba at sa aking palagay siya ay isang babae. Galit na galit ang batibat at wala akong magawa nang maalala ko ang inkantasyon. Kahit hirap na ako huminga ay bilanggit ko ang mga inkantasyon at nakita ko na lamang na siya ay humihiyaw at parang nasasaktan. Lalo niya naman dinidiinan ng pagkakasakal sa akin. Ngunit nang matapos ko ang inkantasyon, siya ay parang naglaho na parang bula at doon lang ako nakahinga ng maluwag. Lumipas ang mga araw at nakakatulog na ako ng mahimbing. Hanggang isang araw ay umuwi ako galing trabaho at marami ako nakitang tao sa bahay nila Ate Mercy. At laking gulat ko nang patay na si Ate Mercy. Natulog daw ito nung gabi at hindi na nagising. Wala naman daw itong sakit sa puso o kahit na anong karamdaman. At sa palagay ng mga tao doon, binangungot ito. Biglang pumasok sa isip ko ang batibat. At maya-maya pa ay may napansin ako malapit sa kanyang kabaong. May isang tao doon na sa palagay ko ay hindi bisita. At nang lumingon ito sa akin, yun pala ay yung batibat. Nakangiti ito at tumuro sa akin. Agad kong bilanggit ang mga inkantasyon at pagkurap ng aking mata, nawala ang batibat. Simula noon ay lagi na ako nananalangin bago matulog at itinago ko na lang sa aking puso ang karanasan na iyon at ang bangungot na hindi ko makakalimutan. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Magandang araw po muli. Salamat.